Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. Juday-san, maaari po kayong mag-unmute? Ay, konbanwa. Konbanwa, kayo na po yung last part ng ating vocabulary. Hi! So, go po tayo. Alam nyo na ang style natin dito. Hi! Darashinay. Hi! Pag sinabi pong darashinay, anong klaseng tao po yun? Hindi siya, parang hindi siya mahilig magligpit or siya yung, matamad. So, desu ne. Iba-iba po ang meaning po ng, marami pong negative na kasama po sa darashinay. Yung tao pong hindi maayos sa sarili at may halong pagkaburara at tamad. Ano po? Hi. So, halimbawa, yasumi no hi. Halimbawa, day off niya, imbis na maligo siya at magbihis, lagi na lang nakapadyama kasi tinatamad. Hi, darashinay hito po yun. Halimbawa, mamimili po kayo, bibili po kayo sa convenience store, tapos hindi po kayo nagbihis ng ng damit. Tapos pumunta po kayo sa convenience store. Dito, kultura po kasi dito sa Japan yun eh. Pag lumabas po kayo ng tao, kilala niyo po guys si Mama F? Yung imagine po sa TikTok na nag-share po siya ng ugali po dito po sa yung culture dito sa sa yung Japan. Alam ko po siya po. May linabas po siyang content, ang ganda-ganda po. Kinukanta niya po yung culture dito sa Japan na kapag kayo, ang mga Japanese po kasi, pag lumalabas ng bahay, kailangan presentable para sa kanila yung yung itsura niyo po. So, magtatapon lang po sila po ng basura, talagang nagbibihis po sila. Although, meron din naman pong Japanese na hindi nagbibihis. So, ang tawag sa kanila is darashinai. Yung pajama no mama gomyoste ni ikuhito. Yung nakapajama lang, tapos magtatapon po ng basura. Minsan po, depende rin naman po to sa tao. Kasi nagbabago na rin naman po kasi yung generation ngayon. Pero, marami pa rin po ang nag-think ng mga Japanese na kapag nagtapon ka ng basura, tapos hindi maayos yung damit mo, darashinai hito da na, kono hito wa. Darashinay naman tong taong to, parang hindi maayos sa sarili tong taong to. Ganyan po ang isip nila. Ano po? Opo. Hi. So, meron po tayong Kichi, kuriput. yun, tumpak. So, des kuripot. So, pag sinabi pong kichi na, alam na po natin na ito ay kuripot na. Tapos may kasunod po. Ano po? Hi. So, meron po bakit po usotsuki? Comment medyo nagmadali po kasi ako dito. Wala po tong dito. Kinopy ko lang po kasi yung main niya. Mushishite kudasai. Kore nasi desu. Tanggalin po natin para sure. Wala po to isa-isa po yan ginagawa. Mapapansin niyo. Talagang Ay, hindi sa patayin desu. Temo, kung sa paraan po na ito, marami po ang mas madali pong matuto. Okay lang po 'yun. Okay lang po 'yun kasi magagamit na naman po natin tong materials na ito sa susunod pong class po natin po, di ba po? So okay lang po 'yun. Ang importante po mabilis po maintindihan yung pinag-aaralan po natin po. Ano po? Hi. So next po natin is Zuruy. Zuruy, kunyari siya yung dapat dalawa yung pagkain ko, isa na lang kasi kinuha niya. Zuruy. So, des, madaya. So, pero nagkamali lang po ako. Kanina po lumabas na ito. Hindi ko lang po siya nabura. So, tanong po tayo. Dito po tayo sa Ikagen. Yung ikagen na hito, parang yung ikagen ka. Ito. 難しいでしょ、いい加減って。そうだね, ikagen da na to. Parang yung mga galawan niya, yung kunyari nagtatrabaho, tapos chutohampa na yattiro to ka sa ikagen da na. そうそうそう、中途半端なことをする人、いい加減な人だよね。Pag sinabi po guys na 中途半端, hindi niya ginagampanan lahat. Kumbaga, alanganin lagi ang ginagawa nila. Yun po yung
ikagen na hito. So, kumbaga, irresponsable sa Tagalog. Ano po? Hay. So, ilalabas na po natin. Ikagen, irresponsable po. Ano po? Irresponsable. Hay. So, alam na po natin na magkakaroon ng na. Pag sinabi naman pong, いい加減なことをするいいよいい加減なこといいよHi. parang yung mga salita niya, yung parang hindi kaaya-aya ba yung pag siguro hindi siya yung kausapin mo siya parang hindi yung magsalita, yung parang ganito, ano? opo, hindi mo maasahan pag kunyari magpa-advise ka sa kanya, hindi siya yung ewan ko po, parang Ito. yung pagsasalita. Pagsalita ng kung Kung ano-ano na sa walang walang pinagbabasihan. Hi. So, ikagen na, halimbawa, tinanong mo, ano tong basong ito? Bakit nandito? Siguro may uminom linagay lang dyan. Parang wala siyang care. Halimbawa, hindi siya mag-direct na ano. so, halimbawa, anong ibig sabihin ng ikagen? Something na negative na ugali. Hindi niya siniseryosong sagutin or gawin yung mga bagay or yung pagtuturo niya, halimbawa, kung ako po yung nagtuturo po akong basta-basta na lang po, lahat hindi maayos, ikagen na hito po ako. Halimbawa, nagtuturo ako ng mga words na hindi naman tama, ikagen na ko to you. Ano po? Opo. Nagsasalita ako ng mga kung ano-ano na walang pinagbabasihan. Ano po? Hay, Opo, soreka, ano na rin. ikagen na ko to you. Hay. Diba, sige desu ne. Logan na talaga po ako. Pachikay naman po. Gomenasai. Hay. Ano ba yan? Mosekinin. Hay. Parang mosekinin. Parang sekining kan ganay. Parang wala siyang wala siyang panindigan. Chotto chikaw. Irresponsible rin po siya. Responsable. Hay. Irresponsible rin po siya, pero more on po siya sa ayaw niyang ng mga kompromiso. Hindi niya ginagampanan yung mga kompromiso. Musekinin. Halimbawa, nakabuntis. Ay, sabi pala sa akin ni Wonsan, wag na daw po ako mag-example ng lalaki. Marami pong lalaki. Babae naman daw. Sige. Ako na lang. Sige, go. Meron ba dyan? Ako na lang. Oh. Magbibigay pa kayo ng example. Go po tayo. Ay, nag-mute. Ay, shit. Akala ko mag-sample po siya. Oo nga, akala ko rin. Guys, musikin po, for example, yung babae, nag-promise siya na magpapakasal dun sa lalaki. Tapos, pinagastos niya yung lalaki. Tapos, biglang nawala yung yung feeling niya dun sa lalaki. Bigla na lang siyang, ayoko na magpakasal sa'yo. Yung lalaki, nagtinustusan na siya. Pinakilala pa siya sa magulang niya. So, kailangan niya ng kailangan kumbaga natin ng hustisya. Yung babae, ayaw niyang gampanan yung yung dapat niyang gawin na pinangako niyang pagpapakasal. So, yung babae, musekinin siya. Musekinin na hito. Musekinin na onna. Walang word of honor po. So, irresponsible yung babaeng yun. Hindi niya ginagampanan yung dapat niyang gampanan. Yun po yung musekinin. Okay po ba tay? Hindi na po lalaki yung yung example ko. Escape mo na ang lalaki ngayon, ha? Dapat pantay lagi.
Okay po. Okay, Okay. okay. Yeah. Kasi parang mas maganda po kasi tayo. Mas marami po akong examples sa lalaki. Marami kasing example sa mga lalaki, no? Oo. Pero alam ko po, hindi naman po lahat. I know that. のに信じてそこにギる。 So, yan po sana po yung aanuhin ko. Best example naman yun. Opo. Pag nakabuntis. Sarap lang yung Tatakbuhan. gusto pag nabuntis. Takbo na. Tatakbuhan yung ano, Oo. yung responsibility. Yun po ang tinatawag na musekinin. Yung tumatakbo sa, ayun, lagyan natin dito tumatakbo sa responsibilidad. Totoo po yan. Yan po yung ano, yan po yung eksakto pong ano, word po sa musekinin. Sila yung mga runner. So, arigatou gozaimasu. Hindi ko kasi ginamit kasi baka maanuhan na naman ako ni ano ni Monsa na ano. いいえ、それは冗談だよ。 Ayaw ka ta. So, go po tayo sa last po natin na vocabulary. Zaday-san, pag sinabi pong, Ikagi ni Shiro. ano na pong meaning niya? Parang maghalos dili ka, parang ganun. Ikagi ni Shiro. Parang inaano mo na siya ba na wag masyadong ano po, parang tumigil na po sa ano. So, magiging, ito po. Tumigil ka na. So, ikagani shiro! Tumigil ka na! Yan po ang ibig pong sabihin. Siguro galit na yung ano, yung nagsasabi nito. Ano po? Hi, yun po ang ikagani shiro. Tumigil ka na. Or, tulad po ng sinabi po ni JC Maloles-sang, umayos ka na. Parang ganyan po. Ano po? Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.